Sa mundong puno ng ingay, opinyon at expectations, minsan mahirap marinig ang pinakamahalagang boses, ang sarili. Ito ang paglalakbay ko sa self-awareness, ang pag-unawa sa kung sino ako at kung bakit ako ganito. Ano ang sinasabi ng katawan ko? Dati, akala ko normal lang ang puyat at pagod. Parte ng pagiging estudyante. Pero habang lumalalim ang self-awareness ko, napansin ko, sumisigaw pala ang katawan ko. Kapag sobrang stress ko, humingi na ako. Hindi lang sa katawan, pati sa isip. Kaya ngayon, mas pinapakinggan ko ang katawan ko. Pahinga. Simple lang, pero dito nagsisimula ang pag-aalaga sa sarili. Ano ang nararamdaman ko? Ang self-awareness ay ang kakayahan kong sabihin, malungkot ako ngayon, pagod ako, at okay lang. Dati, tinatago kong emosyon ko dahil baka sabihin nilang mahina ako. Pero ngayon, alam ko na, emotions are valid at bahagi sila ng tunay na ako. Kapag kilala ko ang damdamin ko, mas kaya ko silang kontrolin. Hindi sila ang kumokontrol sa akin. Anong iniisip ko? Sa self-awareness, natutunan kong pakinggan ang utak ko. Ano ba ang mga negative self-talk na paulit-ulit? Ano ba ang mga fears na hindi ko matanggap? At ano ba ang mga strengths na hindi ko napapansin? Dito ako nakikita na ang pag-iisip ay hindi lang basta sa pag-process ng impormasyon. Ito ay ang pagharap sa sarili, kahit minsan nakakailang. Sino ako kapag may iba? Sa pakikisalamuha, doon ko tunay na nakilala ang sarili. Am I the leader, the listener, the peacemaker? Dati, madali akong maapektuhan ng sinasabi ng iba. Pero sa self-awareness, natutunan kong i-evaluate. Feedback ba yan? O pressure lang? Opinion ba nila? O katotohanan? Hindi na ako basta-basta nadadala ng ingay ng mundo. Kasi mas kilala ko na ang sarili ko. Sino ako online? Sa digital world, minsan may dalawang version ako. Ang totoong ako at ang perfect na ako. Minsan nahuhulog ako sa comparison, sa likes, sa validation. Pero habang lumalalim ang self-awareness ko, naiintindihan ko na hindi ako defined ng feed ko. Mas natutunan kong gamitin ang technology para kilalanin ang sarili, hindi para takasan ito. Ano ang tinig ko? Bahagi rin ng self-awareness ang pag-alam kung saan ako nakatayo. Anong pinaglalaban ko? Ano ang boses ko bilang kabataan? Ang pagiging politically aware ay hindi lang tungkol sa halalan, kundi sa pagiging responsableng mamamayan, araw-araw. Kilala ko ang sarili ko, kaya kilala ko ang paninindigan ko. Sa paglalakbay namin sa self-awareness, natuklasan namin ang aming katawan, ang aming damdamin, ang aming pag-iisip, ang relasyon namin sa iba, ang aming digital identity, at ang aming papel sa lipunan. At dito namin naunawaan, ang tunay na pagkikilala sa sarili ay hindi nagtatapos. Ito ay isang patuloy na proseso ng pagkatuto, pagtanggap at paglago. At sa huli, isang tanong ang